Tumawag ang TV Patrol. Kuya Park, pwede ka bang ma-interview? Sabi ko, oo, pwede. Sabi niya, hindi ka ba nagulat? Ano ang naging reaksyon mo nung pinadalang ka ng subpina? Sabi ko dun sa reporter, buang ka ba? Hindi mo ba alam na ikaw ang dahilan kung bakit ako pinasubpina dahil sa balita mo na fake news? Buang yata to, sabi ko. Tatanungin niya ako kung di ako nagulat. Siya ang dapat magulat. Kaya para hindi niya data alam na siya yung dahilan kung bakit ako pinasubpina. Ngayon, kaya tayo narito dahil sa pagkikipaglaban kontra korupsyon, sapagkat napakalala na ng nakawan korupsyon sa ating bansa. Sa sobrang lala, kung naalala niyo nung September 21 na rally, doon sa Luneta, mayroong isang babae na nagtataas ng kamay na kumakanta, sabi niya, Marcos Duterte walang pinag-iba. Yung kilikili niya, nangitim na. Bakit nangitim ang kilikili niya? Kasi kahit yung pambili niya ng tawas, ninakaw ng mga kongresista. Malala pala itong mga congressman na ito. Pati pangbili natin ng tawas, kinukuha nila. Ninanakaw nila. Pati tuloy mga kababayan natin na nangingitim na ang kilikili, parang binayuan ng kape. Malala ang nakawan dito sa ating bansa. Ngayon, ito ang nakakapagtaka. Si Claire Castro, di puta, di bobo, di putang ina mo. Bobo at gago. Si Claire Castro. Saan ka makikita? Lahat ng project ng Pangulo ng Bangag sinasabi. Pag nagtanong ang reporter, ma'am, saan po nakalagay yung mga ano na yan? Sabi niya, sige, ibibigay ko sa mamayang listahan. Gago ang Malacanang. Puro kapalpakan. Sabi na naman ng Pangulo nung siya'y nangangampanya, pag ako ang nanalo, gagawain kong 25 lang ang 1 kilong bigas. Ngayon na upo ang Bangag, ang bigas 60, ang shabu bumaba. Ang pangako niya sa atin, pag siya ang nanalo, 20 ang 1 kilong bigas. Bakit ngayon siya ang naupo, ang bigas 60, ang shabu bumaba? Baka akala niya, kagaya natin siya na kumakain ng kukin, no? Noong sona niya, ano ang sabi ng Bangag dating Pangulo? 15,500 na po ang ating nasisimulang flood control at mas marami pa tayong gagawin. Saan mo nilagay, Mr. President? Binangga ng barko? Oo, nabaliw ka lang nung sinabi mo yun. Pangalawang sona niya, anong sabi niya? Marami na po tayong napapatubigan at mas marami pa tayong patutubigan. Ano ang tingin mo sa Metro Manila? Irrigation? Ano ang tingin mo sa Pilipino palay? Bangag itong Pangulo natin. Pinatubigan daw tayo. Anong tingin mo sa Pilipino palay? Anong tingin mo sa Balintawak, Quezon City, Pasig, Bulacan? Irrigation? Napatutubigan mo? Sabi naman niya, mahirap kasing resubahin yung mga baha. Kasi yung baha, yung bagyo, hindi na sumusunod sa dating schedule, buwang ka pala eh. Siya pala ang nag-schedule ng bagyo. Buwang na Pangulo ito. Talagang buang. Kaya ko sinabi, etong administrasyon na ito, Congressman Abante, Jaldico, Martin Romualdez, BBM, lahat pa ng nasa administrasyon ito, utak hipon! Bakit? Alam mo kung bakit ko sinabi utak hipon? Bakit? Kasi ang hipon, naghalo ang tayo pati utak na hindi kayang paghiwalayin ang tama at mali. Tama! Sino ang top 1 na utak hipon? Si Congressman Abante. Ngayon, Abante, bagyo, may baha.
Ito na ang panahon para palitan mo ang apelyido mo. Hindi na Abante. Alam niyo kung ano? Atras. Bakit? Ang hipon, pag lumalangoy, hindi pa Abante, paatras. Kaya ngayon, si Congressman Kiko Barzaga nandito ngayon. Bakit? Punong-puno na siya sa nakawan at korupsyon sa ating bansa. Bakit? Hirap na si Congressman Kiko Barzaga. Isa siya sa mayroong pinakamalaking binabayarang tax sa Pilipinas. Bakit? Siya ang may pinakamaraming pusang pinapakain sa Pilipinas. Kaya ngayon, nanawagan ng people power si Congressman Kiko Barzaga. Kasi isa siya sa may pinakamalaking tax na binabayaran. Kaya yung mga Pilipino dyan na may kalapate, may aso, may pusa, pumunta kayo rito dahil inyo tain ang pusa nyo. Ipakain natin sa mga pangulong yan, mga bangat. No? Huwag na daw tayo mag-alala, sabi ng Pangulo. Kasi ang baha, iipunin niya at meron araw na gagamitin niya. Siguro itong Pangulo natin si BBM, yung utak niya nasa talampakan. Tuyot na yung No? utak, tuyot. Isa pa yung asawa niyang parang zombie kung maglakad. Nakita niyo kung paano maglakad? Grabe! Nakakahiya sa isang Pangulo, bangag na nga ang presidente, pati asawa, parang zombie kung maglakad. Kasi makagdan. Penguin kung maglakad. Siguro kung naging zombie siya, ganito siya maglakad. Ang dapat sa'yo, Araneta Marcos, huwag kang mag-gown kasi hindi bagay sa'yo. Para kang patay na naglalakad. Napakapangit. Tignan. Kasi tuyot na. Napakaraming kapalpakan ang ginagawa ng gobyerno ito. Sabi ng Claire Castro, di puta, di bobo, di gago. Yan ang pinaka-bobo na tagapagsalita ng Malacanang, si Claire Castro. Kung nanonood kay Claire Castro, mahiya ka naman, napaka-bobo mo. Bobo ka na nga, gaga ka pa. Sasabihin niya, walang time ang Pangulo para dyan. Napakaraming ginagawa ng ating Pangulo. Inaayos ang ating bansa, pinapakalawak ang ekonomiya. Pinapalawak, pinapaganda. Ang pinamumunuan mo, Mr. President, binaha, nilindol, nasunog. Kasi hindi na sila sumusunod sa iyo. Bakit? Ang nagpapatakbo sa administrasyon nito, patay na. Siya mismo nagsabi, pag hindi na kayang iresolve ang problema, tinitext niya ang tatay niya. Sabi niya, Papa, anong gagawin ko? Hindi ko na kaya, lubog na sa bahang Pilipinas. Ano ka, San Miguel? Sa ang daming pwede mong pagkunan ng advice, patay pa na tatay mong magnanako rin. No? Ano kayo, si San Miguel? Na pag nakalistro, si San Miguel ang panalo. Pag ginanon mo, sinong panalo? Si Satanas. Hindi na daw sumusunod sa schedule ang Bagyo. Kumukuha pa siya ng advice sa tatay niya. Puro palpak ang plano niya. Dapat Bongbong Marcos, mahiya ka na. Kasi nakikita mo ang mga Pilipino, ayaw na sa'yo. Ama! Sinusuka ka ng Pilipino. Ama! Mas nauna pa akong pinadala ng subpina kaysa kay Martin Romualdez. Alam niyo ba? Noong September 21, nagsalita lang ako, handa na ba ang lighter? Pagkabukas, andyan ang subpina. Bakit yung nakawang sa gobyerno, bilyon-bilyon? Na-mention na masyado si Zaldico, Martin Romualdez, bakit hindi makulong? Eh kasi nga kasabwat. Kasi tayo, mahirap. Sila, mga butete. Kaya yung mga barya nyo sa bulsa nyo, ingatan nyo. Baka pati yan, nakawin nila. Kawawan. Nakikita nyo yung mga barko?
araw-gabi nandyan sa dagat pero hindi lumulubog. Bakit? Kasi kapitan lang ang meron, walang congressman. Tayo nasa city, binabaha. Kasi ang daming congressman na buhaya. Isa pa yung si Jela Alonte. Sino nakakilala kay Jela Alonte? Jela Alonte na yan. Ang lakas ng loob niyang sabihin, wala akong utang na loob sa Pilipino. Gaga! Gago ka, gaga ka pa! Paano mo nasisikmura na sabihin na wala kang utang na loob sa mga Pilipino? Yang pambili mo ng napkin, yang pambili mo ng bra, panty, pati pagkain mo, pati bahay mo, pera at pawis ng bawat Pilipino. Yang sinasahod sa inyo, tatay mo, pamilya mo, na pinagmamalaki mo na sa political dynasty ka, pera ng taong bayan yan. Ama. Tapos sasabihin nyo, wala kang utang na loob. Kaya sa lahat ng anak ng kontraktor, politiko, at lahat ng nakinabang sa flood control project, gago, tanga, inutil. Ama! Napakakapal ng mukha ninyo. Nasubukan niyo ba magtrabaho ng 24 hours para may mapakain sa pamilya? Nasubukan niyo ba magtanim ng palay sa bundok? Nasubukan niyo ba mag-aralo? Nasubukan niyo ba mamasada ng jeep? Para may pang-aral ang anak? Para may panggastos ang anak? Para may pakain ng pamilya? Hindi. Nasubukan ba ng mga anak nila yung gaya ng ginagawa nating mga ordinaryong Pilipino? Pumipila sa jeep. Pag-alis natin ng bahay, press na press. Pagdating sa school o trabaho, parang lumpia na sinausaw sa mantika. Wala na, oily na. No? Kaya tayo nagtipon-tipon dito para wakasan at ipanawagan kung meron pang natitirang kapal ng muka. Yang Pangulo na yan, marapat lamang na bumaba na siya sa pwesto sapagkat ayaw na at sawa na ang Pilipino sa kanya. Magpo-4 years ka na, Bongbong Marcos, wala ka pa rin nagawa. Wala ka pa rin napapatunayan sa ating bansa. Habang sila nagpapakasarap, natutulog sa magagandang bahay, nandoon sa ibang bansa, tayo nagsuswimming sa tai at ihi dito sa Maynila. Andito tayo sa kanal, lumalangoy. Saan ang mga pinoto natin? Andun sa ibang bansa. Kung magkaroon ng People Power 3, gubo tayo dagdag. Noong una, nag-people power din sila. Umalis si Marcos. Umalis si Erap. People power na naman. Eto na naman tayo. Hanggat hindi natin gayaan ang gaya ng Nepal at Indonesia, hindi matututo ang mga politikong namumuno sa atin. Tama! Kaya dapat maeksampulan yung mga politikong kungkung na yan. Balatan ng buhay, kilawin. Utangin na yan. May libak ba siguro yan? Kayo na lang sigurong kumain. Ayaw ko. Mahulog. Hindi umalis mukhang ang asim. Pati si Jaldi ko ang asim. Hindi kami kumakain ng buhaya. Maasim ang mga mukha nila, kakapal ng pagmumukha nila. Mga gago, mga tarantado, mga inutil. Dati ang akala ko ang buhaya nasa tubig lang. Ngayon nasa Malacanang na sila, nasa House of Representatives pa sila. High-tech na, nakabarong pa. Nag-level up. Nag-level up. Dati ang buhaya kinakain karni lang, kinakagat tao. Ngayon arte na. Pera na ang kinakain. Ayaw ng barya, gusto bilyon. Trilyon-trilyon ang gusto nilang kainit na kawin. Kaya sabi ko sa CIDC, maubusan kayo ng papel, kakasubpina niyo sa akin. Kahit 100 truck pa ang dali niyo subpina, kahit nasa loob ako ng kulungan, magsisigaw-sigaw ako dyan. Sabi nung pulis sa akin, sir, ba't mo gustong makulong? Kasi nagpahuli ko, ayaw ko huliin. Sabi ko, sir, gusto kong makulong. Bakit? Kasi sabi ko doon sa loob ng kulungan,
hindi ka na magtatrabaho, hindi mo na problema ang kakainin mo, hindi ka na magre-rent ng iigaan mo. Pakakainin ka nila doon. Libre. Meron ka pang higahan. Sabi nung pulis, sa lahat ng tao, ikaw lang ang ibang prinsipyo. Gusto mong makulong dahil umupo lang? Sabi ko, oh sir, pagod na ako sa labas eh. Di ba? Pahinga naman sa loob. Puro nakaw. Sama. Ilang pangulo na ang binoto natin. Pero, umunlad ba ang Pilipinas? Umunlad ba o hindi? Yan. Nagalit pa ang mga taga-Luzon dahil minura ko sila. Sabi ko, putang ina ng mga taga-Luzon. Eh, totoo naman ang putang ina nila eh. Ayaw nilang lumabas eh. Tayo na ngayon nandito. Galing ng Cebu. Galing ng Mindanao. Asa na yung mga taga-Tondo? May taga-Tondo ba rito? Taga-Tondo wala? Oh, sabi ng mga taga-Tondo, mas matapang ang taga-Tondo kaysa Mindanao. Asa na kayo ngayon? Asa na ang taga-Tondo? Saan na yung may mga tato? Pati itlog may tato. Nakita mo? Bibilib lang ako sa tapang mo kung makisama ka at makilahok dito sa laban nito kontra korupsyon. Maraming salamat at magandang gabi. Bayan, fake news ang TV Patron. Okay. Maraming salamat po.